So if you'll notice, banat ng banat din si Attorney Ligutan ngayon sa pag-o-object, no? And siya naman ang mas maraming overrule ngayon, no? So ibig sabihin, nakabawi ang defense team ngayon, no? And naig ang defense team sa conduct ng cross-examination. Very surgical and very technical ang ginamit nila, no? So this time, naig naman din yung a little bit techy, no? At saka paging surgical sa kanilang mga katanungan. Ano pong assessment po ninyo ngayong day 3 ng impeachment trial ni VP Sara? Well, nag-start na talaga ang bloodbath, no? Maganda ang nangyari kanina. And yun, at least nagtuloy-tuloy, no? And expected talaga po yan. Kasi maraming nagrereklamo na marami daw objections. Pwede ba daw hindi mag-object? Actually, that's how lawyers work, no? As is possible, kapag yung punto na yun is parating ino-objectan, ibig sabihin, importante yun. So, if you'll notice, banat ng banat din si Attorney Ligutan ngayon sa pag-o-object, no? And siya naman ang mas maraming overrule ngayon, no? So, ibig sabihin, nakabawi ang defense team ngayon, no? And naig ang defense team sa conduct ng cross-examination. Very surgical and very technical ang ginamit nila, no? So this time, naig naman din yung a little bit techy, no? At saka paging surgical sa kanilang mga katanungan. Opo. Ano ho yung mga valid points, mga punto pong inyo pong nakuha dito sa naging cross-examination ng depensa po dito sa testigo? Yes. Ang sa akin, Jade, no? Ang naka-bolster dun sa kanila is yung yung ang statement ng ang cross-examination ng mga defense lawyer nila regarding doon sa fact na bakit ang issue on private complainant, no? Kasi bakit ang NBI ang nag-file na supposedly meron namang private complainant, okay? And at the same time, they were able to show the video of Attorney Zulaika Lopez na nangingiyak-ngiyak. So somehow the context of which is lumabas na yun pala ang pinagmulan, no? And it now will establish the part of the defense later on na convenient po talaga ang buong konteksto. Yun ang dahilan. So it is not considered as parang grave threat, no? It's because of that, mayroong anger, may frustration. So there is no such thing as betrayal of public trust. So kanina po, nakita rin po natin yung manifestation sa ending ni Attorney Binluan, no? It was a very, very nice closing or statement niya. Because in that particular way, nakita na rin ang defense theory. No? So hindi siya culpable violation of the Constitution. Hindi siya matawag na betrayal of public trust because it is not that so much culpable, it is not that so much high crime to be constituted as a culpable violation of the Constitution. Kasi ang rule kasi, bago ka magtanggal ng isang impeachable official, dapat sobrang high crimes na talagang grabing kasalanan, no? Para po magkaroon ng betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. So maganda, no? I would give the points today to the defense, no? I will give the talagang napaghandaan nila Jade, no, ang kaso. Opo, at doon sa relevance po nitong video ni Attorney Zulaika Lopez, yung Chief of Staff ng Office of the Vice President, Yes. Attorney. Kanina tinanong po yan ni Senator Risa Hontiveros kung ano pong relevance at ang sabi pa nga niya, ang tanong po niya sa depensa, ganito, sinasabi po ba ng depensa na yung mga alleged threats or alleged incitements ni VP Sara Duterte ay prompted ng detention ni Lopez? Ano ho yung paliwanag po ninyo dito, Attorney, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan? At mabuti nga na-stop siya ni presiding officer eh. Yan ang problema, no. I am not saying na kapag yung mga line of questionings by non-lawyer senator judges, wala tayong magawa, no, because the Constitution says sila talaga ang maging senator judges. But medyo kasi ang dating is that trying to lean now to the prosecution. So makikita mo na yung leanings ba. Hindi po maganda yung ganong klaseng katanungan. Now, ibig sabihin pala, kung dahil doon yung alleged threat is that wala na yon dahil sa may nangyari, pwede na palang magsalita ng ganon kasi dahil may nasaktan
merong na ganun pangyayari, if pwede na magawa ng ganung klaseng threat. Parang ganun ang concept niya, no? So mabuti naman at hindi na patuloy ang pag-explain kasi the defense counsel there had no choice but to answer because ang senator judge ang nagtatanong. Sana kasi ang mga senator judges should not ask the questions from the lawyer. They should ask the question from the witnesses. Yun nga ang dapat Even the local courts natin dito, they ask the questions doon sa witness for purposes of clarificatory questions. The fact na tatanungin mo yung kabila para mapalabas yung theory of defense nila or theory of the prosecution, hindi tama yon. But, well, it is a sui generis case and anything can be asked now. So that's what happened, no? So that's what I see, no? Medyo may overboard talaga yung mga katanungan. Although there are some senator judges na maganda naman ang tanong. Talagang purely clarificatory questions. Opo, pero nasagot nung kaunti, at least matipid. Pero ang sabi Matipid. po, yes, ng depensa ni Attorney Carlo Narvasa, ipiniliwanag niya po Yes. na nagkaroon ng systematic oppression o systematic Yes, yes. panggigipit ang Kamara sa pagdetine Yes. kay Lopez, at ito ang naging mitsa o nagtulak kay Vice President Sara Duterte Yes. upang mabitawan po niya yung mga kontrobersyal na pahayag at pagbabanta sa buhay po ng Pangulo, First Lady at House Yes. Speaker. Exactly. And he is being probed to answer the question na, so ibig mo sabihin, kapag may nangyari na ganyan, pwede na palang mag-threaten? Mabuti na stop yung diyang portion, no? Kasi tama man yung theory ng defense na, but because of the systematic or yung widespread attack against the BP, siyempre tao lang, nagagalit, tsaka nangyari ngayon, bago lang, nakapagsalita ng ganon, no? So, parang, remember mo yung speech ni Binluan, do not look at her as a vice president, look at her as Sara Duterte na ina na may mga anak. Doon po ang punto nila. So, yun po ang parang narrative, no? Mabuti na lang when pressed to answer more by Senator Risa Hontiveros na ibig sabihin, pwede pa na gawin yun. At least the stop, no? Opo. Hindi nasagot na mabuti. Kaya nga nagpaalala po si Presiding Yes. Officer Chis Escudero sa mga senator judges ukol nga doon sa tamang pagtatanong sa mga abogado Yes. hinggil sa mga tanong ng fact and law. Yan pong sabi niya. So sa tingin niyo po ba Yes. na lilito po yung ating mga senator judges kung ito ba ay legislative inquiry o isang formal na paglilitis? They're trying to repair something that they feel na parang na-damage. Yun ang pangit Kasi ito nga ang maganda ito yung sabi ko nga na in a impeachment hearing like this na meron talagang political leanings, they would tend to somehow help the other part. Hindi ko sinasabing sa part lang ng prosecution, even the part of the defense. Alan Peter Cayetano is also trying to kahit papaano, malata mo makikita mo. Dapat sana kasi ang questions and clarifications only directed to the witness for purposes of clarifications. Tapos yung mga manifestations na ganun, hindi dapat galawin ang mga counsel for the prosecution or defense. Kasi that would be unfair. Kasi magsasalita yan sila, magsasagot yan sila, sasabihin nila yung theory nila. And try to kung mag-fix sila ng question, makita na prosecution o ng lawyer, ay, yun pala ginamin niya, sasagutin ka agad kasi it's quick to respond, no? So, but that's the problem because this is impeachment proceedings. Hindi po ito regular courts, no? So, ibig sabihin, we cannot blame that kung ina-allow din ng presiding officer. Opo. Pero doon kay Kalilong, yung testigo po, motu proprio na investigasyon. Inamin po niya na nag-iimbestiga sila ng motu proprio o kahit walang formal na reklamo. At sinabi rin po niyang independente sila pero sa ilalim po ng DOJ o Department of Justice. Sa tingin po ninyo, pabor po ba ito sa depensa para palabasing kulay politika? May kulay politika ang kaso o normal lang sa proseso po ng NBI? Yes po. Alam mo, maganda sana na press pa yun ng konti, no? So you mean to say na independent kayo, walang nagko-control sa inyo. Parang gano'n, no? And when you say motu proprio on your own, you could do it, nobody is directing you. No? But of course, maganda rin yung cross ni Attorney Narvasa kanina dahil na-connect niya na kung sino ba yung boss nyo sa taas, di ba? Under Malacanang and everything. But ang pinakamaganda nun, ito nga yung manifestation naman na si Senator Peter Alan Cayetano, pabor doon sa defense, no?
in the sense that question niya, bakit di mo tinanong ang PSG? Kinausap niyo ba ang PSG? Kasi sila man ang nag-take care sa security ng Vice President, President, at saka ng mga Speaker of the House, etc. No? So, bakit hindi ginawa yon? So, with that, somehow it gets to the point na talagang political. Dahil kung dinaan nyo talaga sa proper channels at the proper investigation ng mga lahat po ng mga agencies involved, kasi if it is a national interest, hindi lang NBI. It should involve the National Security Council, involve ang Army, i-involve dapat ang PSG, NBI, everyone, magkaroon kagad ng task force. No? But wala isa lang talaga at it's still under the Executive Department kay BBM. Pero may add lang ako, Jada, Go I ahead, sir. might forget ba? May nakita kasi ako doon na ina-emphasize kanina na hindi na gets ng ano ba. Nung sinabi kasi ni BP Inday na kapag papatayin huwag ka mag-alala sa security ko kasi pag papatayin nila ako, may kinausap na ako para ganito, papatayin din sila. Okay. Yung term na pag security ko at pag ako ang papatayin, bakit hindi nila inimbestigahan ng mabuti? Yun ang pinupunto doon dapat na dapat you have to have equal investigation on that matter. No? So they said an invitation to come, di man, yun lang. No? So ibig sabihin, kulang doon na aspect. No? Parang ibig sabihin, to be fair, dapat both parties were investigated kung bakit sinong papatay sa kanya. Kasi kung ma-prove na ang papapatay sa kanya o mag-Operation Romanov is somebody linked also to the side of the administration, baka medyo mapagbigyan ng desisyon, no? So, ibig ko sabihin po, no, hindi na touch yun, na concentrate po kasi ang investigation ng NBI against BP rather than about her security, kung sino man ang involved, no? So, it's against BP because githreaten niya si Marcos, si Liza, as well as si Martin Romualdez. So, parang ganun ang na-emphasize doon sa situation na yon. And when he was asked kung conditional or absolute, talagang straight from his mouth, absolute threat yun. Okay. Opo. Pero ang tanong, isa pa sa mga naging medyo na-highlight po doon, attorney, bakit NBI yung nagsampa, nagreklamo against Vice President Sara Duterte? Bakit hindi si PBBM, FL Liza at dating speaker, which is yun sana yung subject ng grave threats, no? Nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At saka inamin din ng testigo na hindi niya isinama nga doon sa kanyang affidavit ang mga pahayag ng Pangulo, ng FL Liza at ang dating speaker. Sa tingin ho ba ninyo, isa po itong butas, malaking butas po para sa para sa chain of evidence ng prosecution? Malaking butas talaga ito siya in the sense that kailangan talaga na yung offended party should also at least execute man lang ng affidavit. Wala Talagang wala nun. Wala sa First Lady, wala kay Bongbong, wala din doon kay Martin Romualdez. Ibig sabihin, yung statements nila alone would not suffice. Kailangan there must be a public document that supports the fact that nagrereklamo sila, that they are threatened, that's why magrereklamo sila. But there's none, no? And they cannot say that it is a public crime because we still believe that that threat is personal, no? So, but of course, they are working it on the theory na parang involved ang national interest, kaya pwede na kaming NBI. This is the main reason. Nung tinanong sa kanya, meron na bang na-convict? Sabi po niya, wala pa. Pero the proper term is wala. No? Hindi talaga nangyari. Walang conviction. Kasi hindi nga makukonvict yung ganung bagay dahil nga wala yung testimony ng offended party. Very important po yung na-intimidate sila because of that. So there's none. Walang affidavit that we were intimidated, that we doubled up our security because of that, etc., etc. They're confident. They knew for a fact that it is political. And they knew for a fact that it was out of frustration and anger. That's why, kung talagang na-intimidate sila, dapat din, they have bolstered their security and executed an affidavit na sila mismo ang magrereklamo. But they did not. Opo. So yun, no. Kahit na po sana si FL na lang, hindi man siya public officer, kahit si First Lady na lang, or even si former Speaker Martin Romualdez, no? Para at least man, mayroon sana. Pero wala. They did not do it. They did not mind it. So binaliwala nila. Ibig sabihin, they're not intimidated. Di ba? Opo. That is yung crucial point doon. Mag-iiba ho ba ang istorya, ang epekto kung sakali mang
For example, gagawa po sila ng affidavit ngayon, yung tatlong subjects po. Ah, gagawa sila. Ay, hindi na. Wala na. Ano na yun siya. Kumbaga, parang ang nangyari is afterthought. Na, Opo. kasi kung pag afterthought na siya, hindi na yun pwede. Mm-mm. So, dapat kasi is it should have been done before. Kasi ngayon, kung na-raise up itong issue to, gagawa sila, wala na. Kumbaga, too late na. Parang it's an afterthought. But we call that parang it is not a newly discovered evidence. This is not a supervening event, but it is a forgotten evidence. O kung ipipresent pa nila yan ngayon, di ba? Opo. Attorney, bago ko lang ipasa balik kay partner Admar, kinwestiyon din po ni Sure. Attorney Narvasa ang pagiging investigator ni Kalilong dahil wala siyang personal na alam, yung issue po sa personal knowledge, sa mga nangyari bago ang live stream at hindi niya ito pinanood mismo. Sa batas, gaano ho ba ito kahina ang isang testigo kung kung lead investigator ka, pero aaminin mong wala kang personal na kaalaman? Actually, ang kanyang testimony as I see it, no, hindi nga daw siya expert and na-establish doon, competent siya. Yes. He's a competent witness to do that, to download. I think it's more on forensic issue. Yung trabaho lang nun niya is kinuha niya, download niya, tapos record niya sa OBS niya, tapos binigay niya sa boss niya, nag-transcribe siya and everything. So, technically speaking, while I think he is an investigator, pero meron talaga nag-investigate apart from him na talaga technically as to the elements of the crime. Pero siguro, na-dictate lang siya ba, ito, kailangan ko yan kasi it-prove ko itong ganito, kailangan ko ng elements and I need that recording, yung preservation, tapos yung chain of custody, paano po nabigay hanggang na-submit sa COJ at saka dito sa court. Parang ganun po dapat, no? Hanggang doon lang ang role niya. Problem is that when he started saying na, investigator siya, then we were do that and do this, well, we did this and everything. So technically, parang sinasabing, teka, parang may alam ito. Nung tinanong siya, wala naman pala siyang personal knowledge, no? Maraming talagang mga bagay doon na parang nakaka-question sa kanyang credibility. Like for example, noong nandoon na yung mga reporters, bakit may walang affidavit of the reporters? It's possible he might have investigated, but hindi man siya pwede rin hindi man siya lawyer. So, ibig sabihin, ang mag-investigate talaga, yun mga NBA agents na lawyers because they're going to get the accurate facts, no? And sila rin po ang mag-jujurat or mag-non-authorize doon because they're allowed under the law. Isa hindi man, no? So, ibig sabihin, meron talagang mga matters doon na parang gusto talaga niyang idepensahan ang kanyang integridad. And by that way is that nabibisto tuloy siya during the cross-examination. You see, there is no always a perfect witness. Talagang pag merong mag-add ka ng gusto mo sasabihin, mabibirada ka. Take note ha, yung ginawa ni Attorney Ligutan na hindi na siya nag-redirect, he was afraid that ma-further baungkat. Kasi pag mag-redirect yan siya, objection, meron namang bago, tatakihin na naman siya sa recross ni Attorney Narvasa. So, he rather state na hanggang dyan lang. Kasi why? Ang purpose lang talaga niya is to authenticate It's not to give his opinion about the crime. It's not about the opinion about the grave threats, alleged grave threats and everything. It's only to do that is to authenticate paano niya na-preserve at paano niya nakuha ito at nasabit sa COJ at until sa impeachment court. Limited lang po dapat So, tama po yung hindi na mag-redirect, no? Kasi kung mag-redirect siya, may expose lalo yung witness siya. Kasi during the cross, nagsasalita na yung witness on matters outside already on his area of competency, which is only for that option of that video, paano gi-preserve and everything. Attorney, yung tanong ko kanina kay Attorney Panelo, yung Yes. usual ba yan na hindi yung offended party ang magre-reklamo? Tapos, maaari bang ma-question? Kasi kung pagbabasehan ko kung tama yung pagkakarinig ko kanina habang kino-cross-examine, nung una, hindi tinanggap agad ng DOJ. Kasi nga, hinahanapan ng affidavit yung mismong mga offended party kasi nagbase lang sila. Actually, kahapon pinlay nga yung mga pahayag nila ni Marcos Jr. At ni Speaker Martin Romualdez. Common ba ito sa regular na korte na naihain ng mga reklamo po? Well, it's uncommon, no? Kasi ang recommendation nga yung 7 grounds.
Ang sabi doon sa 7 grounds is that you have to comply that para makatuloy tayo ng preliminary investigation. Eh, hindi man na-comply yung 7 grounds. I think one of which yung sinasabing affidavit of the reporters. Ang galing din ng sagot ni Karilong is that meron man ako yung affidavit of ako yung nag-download sa screen record, no? Pero ang hinahanap kanina na Robin is yung mismong nag-upload or yung nag-record doon sa Zoom. And at the same time, yung affidavit ng reporters wala. Tapos din yun pong affidavit ng presidente. So nagtaka ako nung kahit na hindi na comply yung 7 grounds na yun, sinabi doon sa second certification na enough na ito to conduct preliminary investigation. So yun po ang mga questionable doon, no? And besides, as in answer to your question, kung wala private complainant at hindi nag-execute ng affidavit, malaking bagay pa ito. Yes po. Kasi kung for purposes to establishing doubt, no, for establishing the purpose or motive no, kung bakit po sinagawa itong impeachment na ito, pwedeng bubutas yun. Kasi it means talaga, tama, it's a political destruction ni BP Inday Sara. It's not about the threat, no? Take note po, Mar, no? Meron po tayo tawag na mens rea, which is one of the element required, no, in a grave threat. Yan po yung intent to intimidate and the fact that the person is na intimidate. So sila na po dapat yung magko-complain. Now, if this has not been established na yung may intent to intimidate at the same time na intimidate yung na binantaan, and then there's no crime to speak about. So there is no crime to speak about, then there is no Article 4 of the impeachment. Opo, no. Meron pong ipinunto, balikan ko lang kasi nabanggit mo na ito kanina, ipinunto sa last part, no, sa last part ng nung binigyan sila ng almost 5 minutes na pahayag, Yes. ipinunto nila yung pahayag ni Senador Risa Hontiveros. Tingin mo, ano yon? Kumbaga, paborable yon, yung naging pahayag ni Senadora Risa Hontiveros ngayon dito sa panig ng depensa. At nagamit tuloy ng depensa at yun nga, kino-quote pa nga yung pahayag ng prosecution na hindi sila 100% na makapagsasabi na meron nag-commit yung krimen, attorney. You know, that is the most destructive questions, no, coming from yesterday, for which sumagot si Attorney Ligutan. And the defense had now a time within which to formulate their counter statement against the statement of Attorney Ligutan, no? So plastada. Na-emphasize tuloy ng closing statement or statement ng defense at that time yung mga defects na ginawa ng prosecution, and citing now the questions na favorable sa kanila coming from Riza Hontiveros. Kaya ang ibig sabihin ba, the more you try to, try to ask questions like that would you think that would implicate kung saan ka nalining mapunta, bumabaligtad tuloy, bumirang, no? Bumirang, papunta naman na sa makasagutan. So twice na po niya nangyari po kay Senator Riza Hontiveros. Dapat siguro is careful sa pagtatanong. Siguro yung gigil niya. We know for a fact that Riza Hontiveros has been talagang crucial against the BP. In fact, sabi niya nga, may statement na siya noon na talagang against kay BP. Marami siyang statement. So, ibig sabihin, alam na po na talaga natin ang leaning niya dito as a senator judge, that she will really find a way to, to vote and to convict BP Inday. Hindi ba katiis? Gusto na niya kaagad yung ending for this purpose, no? And she wants to make clarifications para ma-establish kaagad at ma-put on record. But remember guys, na ang statement po ng prosecution at statement po ng defense, immaterial yan siya sa kaso. Ang material po, yung mga testimony ng mga witnesses, pati yung mga evidence na napresenta nila. Yun po ang point yan. Whatever statement that the prosecution will say or the argument that the defense would say, that is only for their own purpose of presenting their side to convince, to influence the decision of the judges. But it will not become part of the evidence. Kahit na kailangan po talaga ng ebidensya to do that. Opo, attorney, kanina na-i-play din po, no, yung parte ng buong video
kung saan ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulaika Lopez ang napanood, no? Merong pag-question doon sa pag-transcribe. Pero sa tingin niyo po, in other way, ay nakatulong din ito para ma-establish din dagdag kasi hindi pa yung buong video ang na-play na nakatulong ito para madagdagan yung konteksto kung bakit talaga nabanggit yun ng Vice Presidente po, Attorney. Alam mo, maganda po talaga yung cross. Kaya hindi ako sang-ayon sa statement na hindi importante yung witness na yon. Especially if the witness would like to add more from what he knows, no? Kaysa mag-confine lang siya doon sa dapat niya na trabaho. Kasi nagdadagdag siya kasi ng mga statement, no? And from there, mas na-open ngayon ang vulnerability ng particular na testigo na ito. And Attorney Narvaza was prepared kanina sa pagtatanong. Now, yung totoong context, no, hindi po pwede i-stipulate yun kasi kailangan po ipalabas yun yung nangyari kay Zulaika na nagsalita siya, umiiyak siya, to establish the fact na yun po ang isa sa mga dahilan kung bakit ngit-ngit na ngit-ngit si BP Inday at that time. Now, with respect to the transcript na bakit hindi nalagay dyan detainee, hindi nalagay na accused, because emphasize niya, blurred daw, hindi niya marinig. So, ibig sabihin, in-emphasize lang ng defense noon that you were not using the technology to decipher what is in that video. Diba? Kasi kung talagang competent or expert ka na forensic scientist or investigator, magawan mo yan siya with the use of tools to decipher, no, to get the actual contents of the statement. You cannot just say inaudible. In fact, meron doong comment na salita ni BP Inday na hindi niya sinali sa transcript, hindi niya napansin. Kasi, di ba, gibalik-balik yun. So, ibig sabihin po, hindi po accurate and complete ang kanyang transcript na sinabmit sa DOJ at well as sinabit sa COJ, Committee on Justice. So, yun lang po ang mga issues dyan. No? You want to attack the credibility of the witness who says na complete and accurate na, and you took oath by saying na ito talaga complete and accurate, wala na. Ibig sabihin, parang in-impeach po siya ng sariling questions ng defense. Alam mo po, when they present evidence to question him and say na kung ganito yan, that is what we call impeachment of a witness. No? I-impeach by asking question that would be contradictory sa sinasabi niya or pinersenta niya na ebidensya, which ganon. I think titirahin yan sa memoranda or memorandum ng defense yan later on or kung may oral argument sila on this matter. Kasi kailangan lang ma-establish na talagang yun ang ginawa niya. You do not have the complete tools pala to get the full transcript and to present everything what was stated there in order that there will be a complete grasp of any investigator, whether they're conducting preliminary investigation or nag-conduct na mini-trial sa COJ, para ma-appreciate lahat po yung sinabi doon sa transcript na yon. Meron din po ako mga nakausap na talagang bihasa sa larangan ng sinasabing eksperto, pero kalaunan parang nababawasan yung kanyang credibility bilang eksperto, competent siguro attorney. Yung mga sinasabi niya, meron siyang 2 weeks na mga training. Sa Bisaya pa, daghan daw ng libak sa iyahan. Yung mga expert talaga, no? Binabakbite na raw siya dahil sa kanya mga pahayag. Now, ngayon, meron pa siyang sabi na yung AI daw hindi kaya ng hanggang 2 hours na ano. So, parang nakuha ba or purpose din ba nung depensa kanina na mailantad kung credible ba ito sa kanya mga pinagsasabi o hindi, attorney? Yung kanina, ang ginawa ng defense are impeaching questions, no, by way of cross-examination. Now, I think at the time of the presentation of the defense, they will present impeaching evidence, no, to debunk all statement of that person. Depende, they could get a real forensic scientist to testify as to this, no, and that would somehow destroy his competency or credibility as a witness. Iba po yung tanong kanina, parang in-impeach lang yung testimony niya by way of cross-examination. Pero later on, sigurado ako with the way that is happening right now is the defense will be presenting their evidence, no, and which would debunk
or destroy the testimony on each and every prosecution witness. Ganyan po talaga ang technique and style. Yan po tinatawag na impeaching evidence. Pero yung hindi ba pag, ano tawag doon, redirect, cross-examine sa side ng prosecution na attorney, medyo ano ba yun? Bawas ba yun sa kanilang puntos para makabawi-bawi kung ano man ang medyo nakuha ng puntos dito sa depensa during cross-examination? There are two schools of thought on redirect, no? Ang redirect, hindi ako magre-redirect dahil hindi na-destroy ng defense ang testimony ng aking witness, ng prosecution witness. So hindi ako mag-redirect. There is no point to redirect, Your Honor, because immaterial lahat ang mga questions na hindi nakapagsira. Second school of thought naman is hindi ako mag-redirect dahil kapag mag-redirect ako, ang witness ko na nagbibigay ng mga sagot na hindi naman kasama sa script o nagbibigay ng mga answers na hindi naman napag-aralan nila or na-brief nila, it would be more damaging to them. Now, as I see it, dito sa latter part po ang prosecution, hindi na lang sila mag-redirect kasi mas lalong mabubutasan. Kasi pag mag-redirect sila, if-fix yung mga sinabi niyang mga mali, makaka-recross na naman ang defense. And then at the same time, yung mga senator judges magtatanong naman, di ba? So, whatever is the intention of Attorney Ligutan na hindi siya nag-redirect, nasa kanya yon, no? I think he is just satisfied na na-present po yung video because yun naman talaga ang purpose noon is to authenticate the existence of the video. On that point, tama po si Attorney Panelo. However, para naman sa akin is that kailangan, hindi rin yun i-stipulate dapat. Kasi kailangan tating malaman kung paano niya ginawa. Remember, this is a legal and political proceedings. The fact na each and every witness na mag-testify is ma-destroy mo yung credibility, yung bias, no, ang reason kung bakit siya nagte-testify and everything, that is very significant for purposes of the public opinion of the people looking as well as the senator judges. So, importante po yun kasi we are on open camera. So, hindi pwedeng stipulate kay allow mo lang yung mga evidence nila i-present. Okay na yan, I adapt. Ipa-present mo at sisirain ko, itry ko sirain. At pag malaman ng mga tao na nasira yung witness na yun, para sa kanila, hindi na siya credible witness. And it would be considered as damaging on their part. Parang ganun po ang theory dapat niyan. Opo, muli pong hiniling ng House Panel of Prosecutor ang pagsubpina sa tax documents, ganun din ang bank records ng Vice Presidente at kasama na si kanyang asawa at sa kanilang 22 na mga businesses din. Tatalakayin possible ito by Lunes and Wednesday sa isang oral argument. Ano po ang sa pantahan nyo po dito, attorney? Magiging ano ba sila? Magiging magbabatay ba sila sa legal? Kasi karamihan din po sa mga senator judge natin ay hindi talaga kumbaga hindi mga abogado, baka magde-decide na naman, okay, majority tayo, papayag tayong ganito. Attorney, ano na nakikita nyo po? Alam po, the defense will object, no? Because ang materiality, ang relevance, at saka the fact that kung hindi man yun mag-grant yung kanilang objections on materiality and relevance, probably they will also push as to the tax records only that would involve the BP. It should not include the husband who is not a public officer and other businesses, no? So, but the problem is that supposing ma-allow ang box na ma-open yun, there is the danger, no? Hindi kasi alam ng prosecution kung ano ang contents. No, kasi pag yung contents doon is it will not be favorable to them and they will not push it, the defense will use it. So ganun, yan ang problema po kapag mag-fish ka ng isang evidence, no? Dapat kasi sa akin, no, if I present evidence, dapat alam ko yung evidence na yun makakatulong sa akin. Ibig sabihin, kung nasasabong pa man, alam ko yung manok ko mananalo, hindi ako maggagamble na hindi ko alam kung anong laman noon. Kasi delikado kasi it might be prejudicial on my part, nabuksan na. Pwedeng gagamitin ng kabila, no? And be careful sila doon. Would that mean that it will prove
the unexplained wealth. Okay? Would that mean that would prove na meron po siyang illegal na kayamanan na nakuha? And take note that it should only confine for the period that she is the Vice President of the Philippines. It should not include those matters that hindi covered sa as a vice presidential term niya. So yun po mga objections dyan, and I think they will conduct that oral argument, and maybe baka magkaroon ng mga equitable discussions on that. So far, hindi pa nagkakaaway ang mga judges on this. No? So far, ang mga decisions ng presiding officer sinusunod pa ng lahat. We submit to the presiding officer. Yun ang sinasabi ng karamihan. Opo. Ang malinaw dito, attorney, wala pang napapatunayan ang prosekusyon na may kinuhang assassin itong si Vice President Sara Duterte kaugnay doon sa kanilang articles of impeachment. Yes, Jade, malayo pa. Napakalayo pa talaga. Actually, sa start pa lang ito, sa video napakalayo pa. Nasa first step pa lang tayo. Hindi pa nga tayo nakaabot. Hindi pa kasi nakaabot ng first base, bloody na. No? Kumbaga, so to speak. Ibig sabihin, nagbabanggaan na sila ngayon. And kumbaga, ano yan positioning yan So, kung kaninong position, sino ang maka-box out, kung sa basketball pa, yun ang nangyayari ngayon. No? So, every evidence they present, the other party will always contradict. No? And as I said, this time around, nakapag-ready talaga ang defense. And I think their more extensive knowledge on the technology and because of this social media thing, yun na naging advantage nitong mas batang abogado as against kay Attorney Ligutan na hindi naman siya matanda, pero at least tsaka yung fact na ngayon ang cross, yung direct examination is that naputol, malaking bagay po yun para sa defense. Talagang nakapaghanda sila, nakapag-aral po sila na mabuti kagabi. Opo, at saka yung bilis, attorney, na bilisan ho ba kayo? Baga, di ba yung duration ng pagtatanong, tuloy-tuloy at para bang, yun lang ba? Parang ganun po yung mga reaksyon ng mga netizen. Ganun lang ba kabilis ang naging cross-examination ng depensa dito sa testigo? Yes, Jade. Dapat po maintindihan ng netizens sa manonood po ngayon na kung ano lang po yung purpose for which the testimony of the witness is being offered, doon na po mag-focus, hindi na po lalabas doon. Kaya nga, mali yung term na tinatanong siya about impeachable offense ba yan, tinatanong siya kung ano ba yung elements ng grave threats. Hindi na yun dapat, kasi hindi na yun covered sa kanyang purpose. Nakakahiya lang siguro on the part of the defense to object. No, nasabihin, Your Honor, I think that is not covered to the kasi ang mga senator judges nagtatanong more than that, no? And there were some instances yesterday na napansin ko na, nagkakaroon na ng boundary on that line of questioning si Attorney Ligutan. So hindi po dapat. Kaya nga nagtaka po kayo ngayon kung bakit mabilis lang, because yun naman talaga ang kanyang purpose is to authenticate na meron siyang dinownload. Tapos yung mga purpose kung paano mo dinownload, at saka yung bias mo pag-download, or bakit hindi kinumpleto, bakit nakafocus ka ng kay BP Inday, bakit hindi mo rin recommend na imbestigahan yung attempt, yung security ni Inday na sinasabi niya may papatay sa kanya, ma-Romanov siya and everything, bakit hindi napunta sa PSG. Those are matters that somehow just to destroy the credibility of that particular witness as well as the investigation itself, that it will prove that it is just politically motivated. At nakuha po nila yung gusto po nilang makuha mula sa testigo. Yes, definitely. Maraming butas po ang nagawa ang defense ngayon, and hats off po sa kanila. Talagang nabutasan nila, especially the fact na wala man lang affidavit, no? Yung si BBM, si FL, pati si Martin Romualdez to say that we are intimidated and we are filing a complaint para masugpo ito. Wala lang, parang baliwala sa kanila. So, ibig sabihin, they did not consider it as a grave threat. Nag-consider lang ng grave threat ang NBI na hindi naman sila ang private complainant.